Hi everyone, good morning. So another day, another devotion for today. Ang topic is, bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay? Ang main topic is session. Ano ba yung session? So ang session is Session refers to the Christ environment at God's right hand after his ascension, signifying his finished work of redemption, absolute authority and victorious reign over all creation. From this exalted position, he rules as king and intercedes for his people, ensuring their ultimate triumph. Christ's session declares his sovereignty and guarantees the believers victory through his power and eternal kingship. Yan pong ibig sabihin ng session. So, dito, sabi sa Psalms 101, 1-36, dito is marami tayong natutunan. Na para mas malalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. So, meron teaching na Christ is reigning now with the believers in heaven. And Christ is reigning now with the believers on earth. Christians are sent on a mission to make earth like heaven. So, kapag sinabing ascension, is umakit si Jesus sa langit. Yung mga tao, hindi naniniwala sa kanya kasi wala na siya. Ang iba, ang nais nila ay kung nagstay talaga si Jesus Christ sa lupa, nakikita ng maraming tao na visible siya. Pero hindi talaga yun ang importante. Ascension and session, po siya sa kanang trono ng Diyos. Kaya napaka-importante ng pagka-akit niya sa langit. Sabi sa Psalm 100 verse 1, The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies bestow on your feet. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sinabi ng Diyos Ama kay Kristo. Yan. Si Diyos Ama, ang kausap niya ang Diyos Anak. Upo ka sa aking kanan hanggang tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. So, nung dumating si Jesus Christ, ito yung awit sa may David. Hundreds of years pa ang lumipas bago pinanganak si Jesus. Nung pinanganak si Jesus, ito yung kinuquote ng mga verses patungkol sa kanyang sarili para ipakita sa mga tao na ako nga yung Messiah, anak ng Diyos na uupo sa kanang trono ng Diyos. Makikita niyo po yan sa New Testament, Ephesians chapter 1, verse 1, or the race and seated on the right hand of the Father. Napakahalaga yung pag-upo ni Jesus ay sa pag-upo niya sa kanyang trono. At dito, muling bumuhay kay Kristo ay ang Diyos Ama at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Basically, God raised Jesus Christ through the Holy Spirit by the power of the Holy Spirit. At maraming verses po ang sumusupport nandito sa Bible. So, isang paalala na kung merong favorite verse yung mga apostle, ito yung Psalms 110 kasi napakahalaga sa kanya si Kristo ay umupo sa trono. Psalms 110, sentro ito sa theology or paniniwala at pananampalataya ng mga apostol na si Jesus ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Now, ang teaching natin for today is Christ is reigning now with the believers in heaven. So, mga kapatid, kapag ikaw ay namatay, napunta ka sa langit,
at ang kasama mong Panginoon sa Kristo, si Jesus Christ, naghahari na doon kasama mo na maghahari si Jesus Christ. That's why mga apostle, naghahari na sila kasama si Jesus Christ. Pangalawa, Christ is reigning now with the believers on earth. Dalawa, si Jesus Christ ay umupo sa kanyang trono, naghahari kasama ng mga namatay na mananampalataya. At the same time, naghahari pa rin si Jesus Christ dito sa lupa. At yung mga believers, sila yung mga representative na dito sa lupa. That's why we are the representative of Jesus Christ here on earth. So, kung iisipin nyo yung heaven, perfect na yun. That's why ang ginagawa ng Diyos, nakaupo siya sa trono at sinasakop niya ang lupa. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung gusto niya yung earth maging katulad ng heaven. So Christ is reigning with the believers in heaven. He also reigning here on earth with the believers. And number 3, Christian. Yung mga mananampalataya are set on a mission to make earth like heaven. Yung earth, gustong gawin ng Panginoon maging territory niya. At ikaw at ako, nandito tayo sa earth para din sa mission niya. Ang gusto ng Panginoon, yung buhay mo maging territory niya, yung trabaho mo maging territory niya, yung career mo maging territory niya, yung paggamit mo ng pera, finances, and all aspect of our life maging territory ng ating Panginoon. At ang buong mundo, even the government, the education, is maging government or territory ng ating Panginoon. Sa heaven, it's already conquered and Satan no access already there. So, dito na lang sa earth ang kailangan pang masakop. So, in times of the apostle, they have the theology na ang tatapang nila. Yung intuition sila ng Panginoon, go disciple the nation, tinuruan lahat ng bansa. Alam mo yun, pumunta sila sa iba't ibang bansa, kahit kinamatay pa nila, talagang they stick to the missions. Because mga conqueror sila, mga mandirigma sila, na Jesus sitting on His throne, and we have the high king in heaven. Yung hari natin nakaupo sa trono, kaya tayong dito sa lupa, we will not give up. Hindi tayo susuko. Bakit? Panalo na tayo. Because yung ating hari nakaupo na dun sa trono. So yung ginawa ni Jesus Christ na pumunta dito sa nagkataong tao, dumanas ng pagdarusa, namatay sa cross ng Kalbaryo. Kinumpleto niya yung kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. And after that, umakyat siya sa langit at umupo sa kanyang trono. So, napaka-importante na yung ating Panginoon, He's already victorious. Tapos na sa kanya ang laban. Nakaupo na siya sa kanyang trono. Victorious, mananagumpay. And tayo, bilang katawan ni Kristo dito sa lupa, isunod niya. Tinapos niya yung pinakamahirap na battle. Fight against victory against evil, Satan's lies, and tinapos niya. Ang sinabi niya lang, finish of the battle. Tayo na lang ang kailangan niya sa pool ng Santong Espiritu. That's why we are lucky because we have battle here on earth. Pero kasama natin si Jesus Christ humarap nun. Mailigtas tayo. Kumbaga, tayo na lang, kailangan gampanan natin kung anong tungkulin natin sa Kanya. Hope that you learned something. Thank you everyone and God bless.